Good evening muli. Welcome sa ating Monday Spiritual Refreshment. So ito yung ating series. So anyway, it's my joy to share the Word of God and I'm so excited tonight. Salamat po ng marami for joining us. Focus lang po tayo and yun, huwag po tayong magpa-distract. Hindi ito gaanong kahabaan. Tama lang po ito. Hindi po tayong matututunan dito. So okay, Sermon on the Mount. Ito po yung ating tema. So ito po yung pangaral o pagtuturo ng ating Panginoong Jesus. Ito po nakabatay ang ating tema sa Matthew 5 in verse 1. Sabi dito, pagkakita ni Jesus sa napakaraming tao, umahon siya sa bundok. Yun, pagkaupo niya, nilapitan siya ng kanyang mga alagad. Nagsalita siya upang turuan ang kanyang mga alagad. So he went up on a mountainside and sat down. And his disciples came to him and he began to teach them. So, dito nag-start yung sermon niya. Kaya iisa-isahin po natin ito. Sa Matthew 5, tuloy-tuloy lang natin in verse 3 hanggang 12. Sabi dito, pinagpala ang mga mapagkumbabang loob sapagkat sa kanila ang paghahari ng langit. Pinagpala ang mga nahahapis sapagkat sila'y aaliwin. Pinagpala ang mga maamo sapagkat mamanahin nila ang lupa. Pinagpala ang mga nagugutom at mga nauuhaw sa katuwiran sapagkat sila'y bubusugin. Pinagpala ang mga mahabagin sapagkat kahahabagan sila. Pinagpala ang mga may dalisay na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Pinagpala ang mga mapagpayapa sapagkat tatawagin silang mga anak ng Diyos. Pinagpala ang mga inuusig dahil sa katuwiran sapagkat sa kanila ang paghahari ng langit. Pinagpala kayo kung kayo ay inaalimura ng mga tao, pinag-uusig at pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng mga masasamang salita na pawang kasinungalingan dahil sa akin. Magalak at magsaya kayong totoo sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Ganyan din ang ginawa nilang pag-uusig sa mga propetang nauna sa inyo. And remember, ang pinaka-subject po kasi natin dito, pinaka-paksa is blessed or blessed. Pinagpala or mapalad. Blessed is doesn't mean na marami tayong material na bagay o kilala tayo. What is blessed? Ito po yon. Pag sinabing blessed o blessed, ito po ay mga katangian ng isang tao na tumutugon o isang katangian o pag-uugali ng isang tao na tumutugon sa kalooban ng Diyos. That's why tinatawag siyang blessed tulad ng nabasa natin. Pag sinabi namang blessed, ano naman iyon? So ito po iyon, mga pangyayari na nagpapakita ng paghingi ng pabor sa tao o sa Diyos. So yun yung ibig sabihin ng blessed na walang ed. Sa blessings naman, ano naman ang ibig sabihin? Ito po yon. Ito po ay magandang kaloob na mga nangyayari sa buhay ng tao. Maaring temporary or pangwalang hanggan. Temporarily or eternally. Sa binasa kasi natin, hindi po tinutukoy doon yung mga material na bagay. Kasi masarap po matutunan ang mga salita ng Diyos at magagamit din natin ito sa buhay. Actually, yung Sermon on the Mount, yung pangangaral ni Jesus sa bundok, practical po ito para sa tao. So last Monday, pinag-usapan natin is about poor in spirit. Blessed are the poor in spirit, for there is the kingdom of heaven. What is poor in spirit? So sa Tagalog, kababaang loob. Spirit means, ano ang spirit? Ito yung ating mind, will, or heart. So, ibig sabihin sa Tagalog, ito yung ating isip, kalooban, o puso. So, nabubuo bilang isang tao. Kaya tinatawag na spirit o will mo, kagustuhan mo. Yun po ang ibig sabihin ng poor in spirit, kababaang loob, kababaang puso, kababaang pag-iisip. So, mababang kalooban, isang antas ng pag-iisip at kalooban ng tao. Nakadepende at umaasa lamang sa Diyos ng kanyang mga katangian. So those who realize their spiritual poverty
yung lagi kang nangangailangan sa Diyos. Kaya ka blessed kasi you're still trusting God. Yung tiwala mo nasa Diyos. Yun po ang ibig sabihin nun. Tonight, ito po ang tatalakayin natin. One verse, in verse 4. Pinagpala ang mga nahahapis sapagkat sila ay aaliwin. So topic number 2, those who mourn o those who grieve. Sa Tagalog po, ang mga nagdadalamhati, ang mga nahahapis. They are blessed who grieve, for God will comfort them. Amen. So bago ako magpatuloy muli, manalangin tayo. O Lord God in heaven, tonight we are thankful na you are allowing us, you bringing us together para pag-usapan, pakinggan ang iyong mga salita. And tonight, help us. Tulungan niyo po ako as I share your word. Ikaw pong manguna, ikaw pong mangusap. And I pray na sa lahat ng aming mga kaibigan na nandito, even kami na mga sumusunod sa inyo, help us na ma-enjoy namin, maintindihan namin, Ama, ang iyong kalooban, ang iyong mga salita dito sa lupa. Ito po ay aming inaalay sa inyo. Samahan niyo po kami. Aming dalangin sa aming tagapagligtas na iyong anak. Amen. So, topic number 2, those who grieve o ang mga nagdadalamhati, ang mga nahahapis. They are blessed who grieve, for God will comfort them. So, sa ating buhay, may mga pinanggagalingan yung pagdadalamhati. Isa-isahin natin. Pagkamatay ng kaibigan, yan. Pagkamatay sa kasama sa pamilya, pagkawala ng pangkabuhayan, pagkaroon ng malubhang sakit, pagkawala ng paningin, paghihiwalay ng mag-asawa, pagkawala ng alagang mahal na aso, pagkawala sa pag-aaral, at marami pang iba. This is normal. Ito po yung pagdadalamhati ng mundo. Even to us, tayo, nakaka-relate tayo. So yun po ang pagdadalamhati. Yung tayo ay nasasaktan, nahahapis, nalulungkot. Yun po, ito po yung mga halimbawa. Ang pagdadalamhati o kalungkutan ay isang natural na tugon ng isang tao kapag may nawawala, especially sa ating kaibigan, sa ating mga pamilya, na pag nawawala sila, kinukuha o something na mga hindi natin ginusto, yun po tayo nakakaramdam ng kalungkutan. Ito ay isang emotion, kalungkutan at kapigutian na mararamdaman o nararamdaman ng tao. So yun po ang ibig sabihin ng mourn o grave. So dalamhati o hapis na ating nararamdaman sa buhay, especially yung mga malalapit natin, lalo pag may tayo mga matitinding pinagdadaanan sa buhay. So yun po ang mourn, tatawag grave o grief. Yan. In the Bible, there are many signs of grief o pamimighati. Ito ay bilang tanda ng kanilang pagsisisi sa kasalanan. For example, ang isang babaeng umiiyak sa paan ni Jesus. A woman who wept in the feet of Jesus. Mababasa natin yan sa Luke 7 in verse 37. And another is the prodigal son. So naranasan niya rin yung pagdadalamhati. At yung pamimighati niya, yung kanyang grief, nagtulak para bumalik siya sa kanyang ama. So mababasa yan sa Luke 15 in verse 18. So another is the prayer ng isang tax collector. Yan. So yung, I don't know, kung nabasa nyo na ito, pero very familiar ito sa Bible. Sa Luke 18 in verse 13. So isang pamimighati din dahil alam niya sa sarili niya na siya ay maraming pagkukulang sa Diyos. And another si Peter, sa kanyang denial o kanyang pagtatwa kay Jesus in Luke 22 in verse 62. So ipinakita din dito yung kanyang pamimighati, yung kanyang pagmumurn, yung kanyang pag-iyak at kalungkutan. Three things, iba-ibang dahilan kung bakit mayroong pagdadalamhati, kapighatian o kalungkutan. Number 1, dahil sa pagsuway ng tao sa Diyos. Kinahinatnan yung kay Adam and Eve
yung sila'y sumuway. Ang nangyari, tayo ngayon ang naapektuhan, kaya mayroong pagdadalamhati. Kaya may namamatay, kaya may mga problema, kaya tayo nalulungkot just because sa pag-disobey ni Adam and Eve. In pangalawa, ito yung dahil sa pagsisisi sa kanilang kasalanan. Yung kanina nga na nabasa natin, ito yung pagsisisi ng kanilang kasalanan. Even tayo, makakarelate tayo. In yung pangatlo, basahin natin, in Luke 19, in verses 41 hanggang 44, nang malapit na si Jesus, o nang malapit na siya sa Jerusalem, at natatanaw niya ang lungsod. Si Jesus ito, naglalakad. Ito'y kanyang tinangisan. Sinabi niya, kung nalalaman mo lang sa araw na ito kung ano ang makapagdudulot sa iyo ng kapayapaan. Ngunit ito'y lingid ngayon sa iyong paningin. Darating ang mga araw na magkakampo sa paligid mo ang iyong mga kaaway. Palilibutan kanila at gigipitin sa kabila-bila. Wawasakin nila at lilipulin ang lahat ng iyong mamamayan. Wala silang iiwanang magkapatong na bato sapagkat hindi mo pinansin ang pagdalaw sa iyo ng Diyos. So imagine si Jesus as a Lord, tumangis siya. Bakit siya umiyak? Just because sa mga sin ng mga taong hindi tumanggap sa salita ng Diyos. So si Jesus, naramdaman niya yung pagdadalamhati, yung mourn niya. Naramdaman niya yon dahil sa kasalanan ng iba. Kaya nga sa pangatlo, dahil sa mga kasalanan ng tao, si Jesus ay nagdalamhati, nanangis. Sa pagkakataon pala na tayong mga tao, kapag hindi tayo sumusunod sa Diyos, nalilihis ng landas, nalulungkot ang Diyos. Tumatangis siya at nagdadalamhati. Ganun yung pagmamahal ng Diyos. Ang sabi niya nga kung alam nyo lang yung kabutihan ng Diyos, kung alam mo lang na gusto ka ng Diyos na baguhin, maniwala ka. In Isaiah 61, in verses 1 hanggang 3, ang Espiritu ng Panginoong Yahweh ay sumasa akin sapagkat ako ang kaniyang hinirang. Sinugo niya ako upang dalhin ang magandang balita sa mga inaapi, upang pagalingin ang mga sugatang puso, upang ipahayag sa mga bihag at sa mga bilanggo na sila'y lalaya. Sinugo niya ako upang ipahayag na darating na ang panahon ng pagliligtas ni Yahweh at ang paghihiganti ng Diyos laban sa kanyang mga kaaway. Sinugo niya ako upang aliwin ang mga nagluluksa, upang pasayahin ang mga tumatangi sa Zion, kaligayahan sa halip na bigyan ng kapighatian, awit ng kagalakan sa halip na kalungkutan. Matutulad sila sa mga punong itinanim ni Yahweh na ginagawa kung ano ang makatuwiran, at maluluwalhati ang Diyos dahil sa kanilang ginagawa. Binasa ito ni Jesus. Mababasa natin ito sa Luke. Ang tinutukoy nito, si Jesus. Binasa niya ito. So katuparan ng pagdating niya sa Jerusalem. Reasons kung bakit isinugo o hinirang si Jesus ay upang unang-una, palayain ang mga nakabilanggo sa kadiliman. So may pag-asa na yung tao. Yung mga nasa kadiliman, may pag-asa. Yung mga nabubuhay sa makasalanan, sa mga kasalanan, sa sins. So pagalingin ang mga sugatang puso. So yung mga nalulungkot o mga may pinagdadaanan, may pag-asa ka, may Jesus sa buhay. Aliwin ang mga inaapi. Naramdaman mo na bang inaapi yung hindi ka binayaran ng utang, na-scam ka? Ipaubaya mo sa Diyos. Bahala ang Diyos sa kanya. Kasi ang sabi ni Jesus, aaliwin niya yung mga inaapi. Bigyang kagalakan ang mga tumatangis. Iligtas ang mga namumuhay sa katuwiran. Ang good news niya, yung magandang balita, para magkaroon ng pag-asa yung tao. Pero kung hindi tatalima, meron ding warning.
Siyempre, kaaway ng Diyos ang hindi tumatanggap kay Jesus sa kanyang salita. Mourn is a grave or grave, dalamhati o hapis. It's all about repentance and or sympathy. Repentance, ibig sabihin pala ng mourn, blessed yung mga nagsisisi, lumalapit sa Diyos, nagbabago. Yun po ang pinagpapala. Hindi yung maraming pera. Buong Jerusalem, nasabi niya, kung alam nyo lang ang plano ng Diyos. Mourning, grieving, o grape, dalamhati o hapis, it's all about repentance. Chapter 4 verse 9, grieve, mourn, and well. Change your laughter to the mourning, and your joy to gloom. Humble yourself before the Lord, and He will lift you up. What is comfort? Sabi dito, comforted, kaaliwan, maaliw o kaginhawaan. It's all about salvation. Promises, promise and help and hope from Jesus, temporary man hanggang eternal. Yun po ang ibig sabihin ng iko-comfort tayo ng Diyos, kaaliwan. It's all about salvation, being saved. In conclusion, ang pagiging pinagpala ay pagkakaroon ng puso na nagsisisi o nagdadalamhati sa sariling mga kasalanan. Ang pagiging mapalad o pinagpala ay pagdadalamhati tulad ng ipinakita ni Jesus sa mga taong ayaw tumanggap ng kanyang salita. And to God be the glory. So next topic, number 3, ito po yung ating tatalakayin, the meek, o ibig sabihin mapagkumbaba, maamo. So mapalad tayo pag pinakinggan natin at sumunod tayo sa salita ng Diyos. To God be the glory.